unless a man be born again. Ito yung Ebanghelyo natin sa araw na ito. Ang isilang muli. Talagang translation nito ay mula sa wikang Grego ay isinilang mula sa itaas, born from the above. Kaya lang para mas madaling maunawaan at naging madaling maintindihan ay tawagin natin yung isinilang na muli para sa pagkakaiba doon sa isinilang sa daigdig na ito. Yung tayo individual ng ating mga nanay ay yun ang unang pagkasilang sa atin. Ang sinasabi nito, isinilang na muli o born again o isinilang mula sa itaas ay yung sakramento ng binyag. Kumisa kayo sinasabi, kinakailang magpabinyag ka uli, hindi panibagong binyag. Ngunit yung binyag natin, kasi sinasabi ng iba na hindi kinakailang kang magpabinyag uli. Kinakailangan daw kasi ay matanda ang isinilang na muli. Wala akong sinabi nito na kinakailangan ay matanda na isinilang na muli. Ang mahalaga nito ay isinilang na muli o isinilang sa taas. Yun yung elemento at kahalagahan ng sakramento ng binyag. Kaya kung isa sinasabi nito ay kinakailangan ka raw pagbinyag kasi patapan. Ay kung doon ko sino yung ating binyag sa bata. Sabi ko nga, kasi may social media, kalimitan ng yung mga isa sa pinakamaraming views na kalimitang nakikita ko sa mga post sa social media ay yung binyag. At ang kalimitan sabi ng ibang sekte, ba't kinakailangan bata? Dapat raw maganda. Bakit? Kasi yung isang requirement ay pananampalataya. Pananampalataya. May pananampalataya. Bahagi yun, yung pagtanggap kay Jesus. Sabi nga sa banal na kasulatan niya ay ang pagtanggap sa paghahari ng Diyos katulad ng isang bata. So, yung paghahari tulad sa paghahari ng Diyos para sa mga matatanda ay katulad ng sa bata. Ibig sabihin, yung modelo ng pagtanggap sa paghahari ng Diyos si alin? Yung modelo ng isang bata. Bakit mo ngayon pagbabawalan na binyagan yung bata? Yun nga yung pagtanggap sa paghahari ng Diyos, yung pagiging katulad ng isang bata. Kaya tayo, hindi tayo tumatami na binyagan ng bata. Sabi mo nga, paano yung pananampalataya? Yung pananampalataya ay yung pananampalataya ng mga magulang. Which later on, yun naman ay aakinin ng mga bata sa sakramento ng kumpi. Kaya ang tawag namin ay confirmation. Pero yung isa pa napakahalagang elemento ng pagbibinyag sa bata ay yung pangunguna ng biyaya ng Diyos. Ba't ka maliligtas?
gawa ba ng ikaw ay matalino? Hindi. Gawa ng tinanggap mo sa Jesus. Kaya ka ba naligtas gawa ng ikaw ay mayaman? May ginawa ka na sa daigdig na ito? May pagkilos na? Hindi. No? Kaya yung pangunguna ng grasya ng Diyos, yung paggawa mo ng mabuti, pagpapatunay na lamang at pagpapatibay na alin na talagang tinanggap mo sa Jesus. Yun nawa yung hingin natin makita. Pagkakataon na maipahayag natin yung alin, yung pangunguna ng grasya ng Diyos, primacy of God's grace. Ang kinakailangan ng alin ay ang pagtugon natin. At ang pagtugon na yan ay sa pamagitan ng ating pagtanggap. Bahagi rin ho ng pagkilos, sabi ko ba, isa rin ho sa binibigyan natin ng diin ay to expand, palawakin yung ating pagkaunawa ng biyaya ng sakramento ng binyag. Kaya isang hamon at kuminsan makita ko natin yung naglalagay tayo ng binyag sa loob ng misa natin, yung ating 8:30 Mass sa bahagi yung mga binibinyagan natin ng 8:30 Mass kahit na wala ng seminar kasi panamanin yung 8:30 kahit na wala yung seminar hanggang kayo malata magsimba lang kasi marami sa atin ang mga binyagan hindi natutugunan yung pagpapahalaga sa biyaya ng binyag. Kaya bahagi yung na binibigyan din natin ng diin. At pangalawa, sabi nga natin yung ating pagbibinyag tuwing 8:30 Mass sa araw ng linggo. Yun yung alin, yung kalinangan natin na maging kabahagi ng kagalakan. Sabi nga natin, lalo-lalo yung aspeto ng synod on synodality, yung synod ng synodalidad, na maramdaman natin yung biyaya at maramdaman din yung bininyagan na alin, na kapag bininyagan ka o yung anak mo yung bininyagan, yung alin, incorporated to the family of God. Ikaw ay naging kasama sa sambayan ng nilikha ng Diyos. Naging kabahagi ka ng pamilya ng Diyos, ng parokya ng Nuestra Señora de la Natividad. Naging kabahagi ka ng sambayanan ng bayan ng Diyos. Pagkaganoon, maging hamon natin para po sa araw na ito alin. Yung lakas, kasi nga, kung mapapansin po natin, ito rin yung binibigyan ng diin, yung pag-aaral ng ating kalinangan bilang isang bayan ng Diyos, yung karangalan ng sakramento ng binyag. Sana yun ang pagmumutan natin ng lakas. Sabi ko nga, kumisan sa pagkilos namin ni Alin, ay puno tayo ng dahilan, hindi ko kayang magpakabuti, hindi ko kayang magbago. Bakit? Ang kalimitang pinabasihan natin ni Alin, tao lang ako. Tao lang ako. Tama. Tao lang tayo. Pero yun yung kahalagaan ng alin. Isinilang na muli. Isinilang muli sa itaas.
Tao ka, pero hindi ka lang tao. Hindi ka lang anak ng tao. Ikaw ay alin. Sa biyaya ng linya, ikaw ay alin. Anak ng Diyos. Kaya mga Diyos ay mayroong kapangyarihan na hindi natin ginagamit at pinag-uutan. At yun rin yung kapangyarihan na dulot ng sakramento ng binyag. Nanawa, yun ang magbigay sa atin na lakas natin ay magagawa natin yung mga hamon na hinaharap natin at kung lusin niya rin, lumago rin tayo sa pagkilos bilang mga mananampalatayang Kristiyanong Katoliko. At yun yung pag-uutan natin. Mahirap magpakabuti. Mahirap magpatawad. Mahirap maging tapat. Ay, kung pagbabasihan lang natin ay tao lang ako, wala talaga tayo magagawa. Kaya bahagi yun. Kaya ang pagbabago ay hindi lamang naging kabahagi ka ng ritual, yung nawa, mabago ang ating pamamaraan ng pag-iisip. Na ululusin ay pinagkaloob sa atin nung tayo ay iinyagan. At yun ay kinakailangan nating pagtibayin at bilangin. Anak ako ng Diyos. Ako isinilang na muli mula sa itaas. Hindi inaalis yung ating pagkatao. Hindi inaalis yung mga balakid at mga pagkilos na ating daranas sa daigdig na ito. Pero, para tayong makatugon sa panawagan ng Diyos, sana makita natin yung biyaya na ibinuhos sa atin nung tayo ay bininyagan. At yun ang pagkukunan natin ng lakas. Kaya bahagi doon na kasalala yung tinatawag natin natin, magagawa natin yan sa pagkilos natin, sa pagsusumikap natin, sa tulong at awa ng Diyos bilang mga binyagan.